Tungkol po ito kay Bryce Hernandez na meron pong bagong statement po si Bryce Hernandez. Pakinggan natin. Scandal. Ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, may isa raw alias Madam L na siyang nagdodoktor sa bidding process ng mga proyekto. Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. Theatrics lang ang bidding process ng flood control projects. Ayon ito kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Ayon sa kanyang salaysay sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ginagawang teatro ang bidding para maipanalo ang napiling contractor. Kapag nakapili na raw ang kanyang dating boss at district engineer na si Henry Alcantara ng kontratistang makakakuha ng project at nakapagbigay na ito ng advanced payment, sa kanila inaayos ang bidding. May tao raw na nagsasaayos nito na kung... Sabi ni Bryce Hernandez, ang proseso po ng bidding para sa mga proyekto ay isa lamang teatro o palabas. Si Macanyas ang tinatawag na cast director. Siya po ang namamahala sa bidding process. Kita mo? Kita mo to? Hindi na-detect ni Joel Islord to? Diba? 3 taong ka nagbubuo nga, best friend mo si Henry Alcantara, hindi mo na-detect. Imposibleng inosente ka dito. Oh. Ano? Sapul kayo. Oh. Kita nyo? Kung hindi nilabas ng Pangulo to, paano tayo nito? Malamang, bilyon-bilyon pa rin yung mga nasa lamesa nila. Oh. Tapos sisisi nyo si Pangulong Bongbong Marcos. What a luga. What the fuck? Tawagin niya ay cast director. Yan ay si Lynn Victoria Macanas, mas kilala sa kanyang circle bilang Madam L. Oy, Madam L ikaw pala, Lynn Macanyas. Madam L, putek, buhok pa lang panalo na, pwede mo na isanla Anak ng wetek, bago to Madam L, dali ka dito, Madam L, CEO owner, Chris Marie Builder. Chris Marie Builder and Construction Supply. Yeah. Tignan mo naman si Madam L, grabe, kita mo, buhok pa lang, pwede mo na isanla, CEO ng Chris Marie Builders Construction at LM Makeup and Skincare. Si Macanas daw ang namimili ng 2 losing bidders na makikilahok sa bidding. Sa bersyon ni Hernandez, magbibigay ang napiling kontratista ng higit kumulang 6% ng project cost bilang SOP. 4% dito ay para sa Bulacan 1st District Engineering Office para sa umano'y paggaguarantee ng post-qualification at 2% naman ito ay para umano kay Macanas. Bagong pangalan to, Lynn Macanas Bago ka, Madam L Bawa, kung 100 million ang proyekto, nasa higit kumulang 2 million ang para kay Macanas. Sa kanyang pagharap sa Senado noon, sinabi na rin ni Hernandez na lahat ng projects ng kanilang opisina ang hindi na nasunod sa original plan, mapabuilding man, kalsada at maging classrooms, dahil may mga obligasyon daw na kailangang bayaran. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo? Wala po. Yan ang testimony mo ngayon? Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. Kasama rin si Macanas sa listahan ng Department of Justice ng mga individual na posibleng makasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa mga nakaraang panayam at social media posts, kilala si Macanas bilang negosyante sa kaya pala kasama siya doon. Kaya sabi ko, sino tong babae na to? Eto pala to. Tignan mo naman, may pa-trailer truck pa si ate, kitang-kita yung malaking puson. Patayin mo si BBM. No joke.
ba? Ate, wag puro buhok. Wag puro buhok ang ipaayos mo. Ipaayos mo rin yung puson mo. Lagyan mo ng ipatakin mo. Dahil mo ng pera, ipatakin mo naman yung puson mo. Di ba? Nakaambalang eh. Di ba? Sorry sa malalaki ang puson dyan, katulad ko ha. Pero yung mga ganyan, magnanakaw ka na, pagandahin mo na sarili mo, magnanakaw ka na eh. Nakaganyan, nakitang-kitang po pa yung puson mo. Diyan mo ba tinatago yung Diyan mo ba tinatago yung mga for the boys? Construction, food business at beauty industry. Mahilig din Ayun po, putik sa mga formahan si Madam Elo. Ayun, madam na madam eh. Madam na madam oh. Madam na madam eh oh. Madam, kulong ka ngayon, madam. Mga taong ganito eh, no? Nakakapikon eh, no? Yung mahilig sila mabilisang pera eh. Di katulad natin, talagang pagsisikapan mo pa sila. Ang yayabang pa magpe-flex. Mga galing naman sa nakaw. Demonyo rin eh, no? Tamo to, si Madam Elo, kita mo, flex ng flex pa ng mga sasakyan, no? Pero galing sa nakaw. siya sa tough-looking modified vehicles. Oh. At ayon sa isang Ayo po, madam na madam, dinaig pa si Madam Auring. Ayo po. Ayip naman si Madam Elo. Laki ng puson talaga eh. Grakamba lang eh. Maya, Madam El. Ay, usi mo yung puson mo, Madam El. Anak ng wedding naman, oh. Wala ba diyang yung ginagawa nila, yung supporter. Ginagawa yun ng mga tropa kong tomboy, eh. Makwento ko lang, meron kaming tropa tomboy. Di napunta kami SM. Tataka ako, bumibili siya ng supporter. Supporter, yung parang nagka-basketball. Sabi ko, ba't bumibili ka niyan? Basta, kailangan ko to. Yung pala, yung supporter, ganito yung garter, nilalagay nila dito. Sakto pala sa dibdib. Gear, wala pang girdle noon. Yung supporter talaga, yung pang basketball. Diba ang kapal noon? Dito, nilalagay pala nila dito yon. Kaya pala supporter binibili. Pag uwi namin, ginugunting niya. Dito, sakto nga naman, oh. Machong-macho, eh. Di pa uso girdle noon. Wala pang girdle noon. Ngayon na lang nauso yan. Pero dati talaga, ang uso, Hanford, supporter. Yung ginagamit sa basketball. Yan ang topic ng mga tibong mga tropa natin. Diba? Si ate, Madam L, hindi ka man lang girdle. Gano'n mo naman ng girdle yung puson mo. Tapos yung binti mo pa pang construction, oh. Diba? Yung binti pang construction, oh. Kasama ka ba nung isa ngayon na nirereklamo yung kasama to nung naglalakad sa buong Pilipinas, yung nilalakad yung buong Pilipinas? Kasama ka ba doon? Laki ng binti mo, eh. Kasama yata to, eh. Doon sa lalaking naglalakad sa Philippine Loop. Ba't gumanyan yung binti mo? magazine interview. Galing siya sa humble beginnings na natuto sa marketing aspects ng construction industry. Nakipag-joint venture din siya noong March 2020. Ayo po, si Madam Elo. Si Madam Elo. Ayo po, K-pop, man. K-pop! Grabe. Ang lupit, oh. Tama, buhok pa lang ni Madam El, oh. Ay, buhok pa lang ni Madam El, sasanla mo na, eh.
Ibang klase yung book ni Madam El. Sasanla mo na, oh. 25 sa Vega Cosmetics, Thailand. Naging sponsor din umano ang Chris Marie Builders ni Macanas ng 2 million pesos sa isang Pinoy Big Brother season. Naiuugnay din si Macanas sa Hard Hat Resto sa Quezon City na anilay boss si Madam L at nag-provide ng pagkain sa nasabing programa. Sinusubukan naming... Big Brother! Ano ba to, Big Brother? Hindi mo pwede to. Madam L, pumasok ka sa confession room. Kuya, bakit po? Madam L, umaming ka sa akin, magnanakaw ka. Kuya, hindi po ako magnanakaw, kuya. Wala po akong alam dyan. Umaming ka na sa confession room. Ang lupit! May restaurant! Sponsor ng Pinoy Big Brother! Ang lupit! Ibang klase, galing sa nakaw! Ang lakas mag-flex, magnanakaw! Lakas mag-flex eh, magnanakaw naman eh. Makakuha ng reaksyon mula sa ABS-CBN tungkol dito. Sinisikap din namin makakuha ng panigi Macanas, pero hindi pa namin... Ayip talaga si Madam El, oh. Ibang klase talaga, oh. Ang lupit ni Madam El, itsura pa lang, oh. Ano to eh, lululan. Diba? Itsura talaga Momoland eh. Ghost Project. Cherry, cherry, nagi, give me happy. Cherry, cherry. It's gonna get it, boom, boom. Gonna get it, boom, boom. Momoland. Mumu eh. Diba? Magaling ka, Madam Ella. Talagang Momoland, no? Tignan mo, Madam Ella, kasabot ka ngayon. Yari ka, Momoland. Ha? Momoland, ha? K-pop, ha? Kaya pala mabago-bago ka, Momoland ka, ha? Hindi, no? Meron pa po tayong isa. Ito pa isa. Tingnan niyo po isa. Ito pa po. Matinditin to. Grabe, grabe po ang ano. Grabe po itong mga kasangkot sa flood control na to. Nakakasulasok po kung talagang iisipin nyo. Makakasulasok na lang talaga. Grabe. Meron pa po, ito naman po ang namamahala daw sa ang namamahala daw dito sa flood control. Siya ang nag-o-offer. Ito. Dahil lang po ha. Itong si, kalimutan ang pangalan nito eh. Dahil lang po ha. Wala dito, nawala sa research ko ha. Ito na. Dito lang yun eh. Dito lang yun sa bilyonaryo eh. Ito daw po na ma'am. Ito. May tuturing daw na key player sa flood control scandal, si CWS Partlist Representative Edwin Gardiola. Ito po yung construction worker party list. Matindi po pala to. Matindi to si construction worker party list. Ayon kay dating Etong si Gardiola, matindi to. Putik, grabe po yaman nito. Naku po, sobrang yaman. mataas na Kahoy, Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyon pisong proyekto. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report. Ito baano ko lang kayo maliit lang po yung mataas na kahoy. Pero tinambak niya ng tinambakan niya ng project. Wash, Malimbat. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Gardiola. Biro mo yung Gardiola daw po, kulangot lang si Diskaya. Yung yaman ni Diskaya nakita nyo, kulangot lang. O, gaano kayaman to? Gaano kayaman to si Gardiola? Antindi, kulangot lang pala si Diskaya. Galit na galit tayo. Meron pa pala talagang pinakamayaman sa lahat. Na nakinabang sa lahat-lahat po. Matindi to si Gardiola.
Ito ang inilahad ni former Mataas na Kahoy Batangas Mayor J. Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ang ganda ng pangalan niya, no? J. Manalo Ilagan. Pwedeng J. Ilagan, pwedeng J. Manalo. Ang ganda ng pangalan, no? No? J. Manalo Ilagan. J. Ilagan. J. Manalo. Pinagsama lahat, pero yung tsura niya. Okay, mag-react na tayo. Ayan po si J. Manalo Ilagan. Pero yung react na natin. Sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal. Eto, tandaan yung pangalan na to, Guardiola. Mas mayaman pa sa Diskaya. Tahimik lang, parang si Mark Villar, pero grabe po talaga ang talagang ginawa nito. Lahat ng pamilya niya nakinabang. Pinagpasa-pasaan ng pera ng taong bayan. Bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang Mataas na Kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan. Ayan o, may mansyon pa pala to. May mansyon pa yan sa California, sabi ni 199-1994 Maki. May mansyon ka pa sa California, ka-level mo si Manny Pacquiao. Congressman ka lang. Wow! Amazing! Ha? Matindi pala to. Matindi tong Guardiola na to. Matindi. Nako po. Ito po Ito ayon po sa bilyonaryo Ayun, sabi ni Arthur. Mas malala pa yan sa mga Diskaya, mga hayop na yan. Isabay na sa makukulong yan. Ngayong Pasko. Ayan sabi ni Arthur yan. Ang bayan ng Mataas na Kahoy. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Putik, 20,000 resident lang, 3 billion? Wow! Paano nangyari yun? Teka lang kukumpute natin. 3 billion. 3 million. 3 billion. Divided by 20,000. Biro nyo, kaya niya mamigay ng 150,000 bawat residente. Utik. Ma'am MC MLX, maraming salamat po. Kaya niya pong mamigay ng 150,000 each sa mga residente. 3 billion Uy, happy birthday anak nyo, pang-happy meal mo na. Thank you po, Ma'am Jem Marakaw, Mami Jem, thank you po. Layo pa pero thank you, Mami Thank you po. Layo pa sa ano pa Lapit na pala birthday ko. Nakakainis. Naalala ko na naman yung birthday ko. Life maintenance at 40. Yun Niloko tayo ng doktor. Sabi nila life begins at 40. No. Life maintenance at 40. Kalokohan yan. Ginagawang palabigasan. Dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan. Time out, pineapple juice muna. Pineapple juice. Umasakit leeg ko taon-taon.
Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang SM Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang Biro mo, buong pamilya, happy family, no? Grabe, oh. Tingnan niyo kung magkano tinangay. Kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Kita nyo, 30 billion, panis na panis sa Diskaya. Oh my God. Panis sa Diskaya, kulangot lang pala Diskaya dito, mamen. Oh. Kulangot. Oh, yung mga nag-PPM sa akin, hindi ko naman kayo ma-replyan, ba't wala daw ako sa Japan? Wala nga taga-bantay dito. Ako na nandito, hindi pwede lahat kami umalis. Okay? Kami muna taga-bantay. Ayoko doon sa Japan, malamig doon. Sasakit rayong ako doon. Diba? Okay, pinischedule ko. Pupunta kami ni Boss Mike sa sa Paris. Doon kami. Ewan ko nasan sila. Bahala sila sa buhay nila. Basta bumalik sila dito. May Vengador kami. Bumalik kayo, oy! Nanonood ba yung Vengador? Oh, press 1. Sino nanonood ng Vengador dito? Masaya ba? Okay ba? Sabihin nyo kung hindi, magre-resign na ako doon. Saya ba? Okay. Yan na. Ito mga to, late to. Si Jacob, late yan. Yan o, Lea de la Cruz, Pay. Si Jocelyn Juana, yan. Uy, ang dami na sasayahan sila. Elvira Gutierrez, Marilyn Valencia. Ayan, ayan, ang dami na sasayahan. Talaga na sasayahan kayo. Mary Jane De Vera, the best. Elvira Gutierrez, Sir Chris Angel. Bolero yan, Sir Chris Angel. Kamaniwala dyan. Ay, nako. Tuloy na nga natin to para matapos na tayo. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program. Ay, Guardiola, bad ka pala. You're bad. Bad ka. NEP ng DPWH. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa mataas na kahoy. Grabe. Magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property grabe, sa walang-wala pa na talaga this guy. May golf course, man. E pag may golf course ka, iba ka. Ibig sabihin, meron ka pang excess na lupa na ginagawa mong for hobby. Diba? Ganun yung pag may golf course ka eh. Meron ka pang excess na lupa na ginagawa mong for hobby. Oh, matindi pala to. Kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad. Helipad, men, oh! Ibig sabihin, pag may helipad ka, meron kang helicopter. Diba? Helicopter. Kaya na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Uy! During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car. 42 sports car? What? Magkano isang sports car? Sabihin mo ng 5 million. Sports car yun, di pwedeng 1 million yun. Fortuner lang yun. Diba? Sabihin mo ng 10 million. 10 million times 42. Putik na yan. 420 million yan, men. Ayop! Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-airport. 42 sports car, 70 SUV. What the fuck? Yaman pala nito. Ay, yaman nito. Bakit ko nasabi?
Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan noon dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Sasakyan naka-aircon? Stupid. Hayop! Tapos may tunnel sa loob ng property. Yung sasakyan naka-aircon. Siguro may jacket din yan. Wala pala si Diskaya dito, men. Wala ka, Diskaya. Putek, kulangot ka lang pala dito eh. 42 sports car, 72 SUV, may tunnel, may golf course, may helicopter. Anak ka lang, butete. Yung sports car, naka-aircon. What the? Sinabi yung kay Diskaya, ilang piraso yun. Uy. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. 3 ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Oy, ayan po Pag Punta Fuego po, iba po yan. Kapag sa Punta Fuego ka, exclusive yan. Hindi, pag wala kang pera, wala ka dyan. Ano ka dyan? Halimbawa, ang pera mo, halimbawa, 10 million. Ay, isnab ka dyan. Punta Fuego yan eh. 10 million na pera mo, isnab ka dyan. Kailangan pera mo dyan, 100 million or more. 100 million nga, baka hindi ka mapansinin eh. Ganun yan sa Club Punta Fuego. Very, very exclusive yan. Sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kilovolt amperes na generator set nito. Puti, kilovolt? Ano to, Optimus Prime? Optimus Prime, kilovolt? Diba pag kilovolt, matataas na yon? Kilowatts tayo eh. Puti, kilovolt? Sa kilowatts nga, umiiyak na tayo eh. Kilovolt to, 300 kilovolt. Volts na to, di ba? Diba iba yung volts? Sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kilovolt amperes. Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Malarayat? Isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikahuli ang isang property rin sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Naku po, ayan o, patay. Iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel. Grabe tong Guardiola na to, matindi. Kailangan po ICI. Bagay, ano na yan eh. Nasita na pala dati to ni Singson na DPWH Secretary. Ngayon, si Singson po nasa ICI. Malamang sa alamang to si Guardiola. Grabe, kulangot lang pala yung Diskaya. Kala natin, silaw na tayo sa mga payong ng Diskaya. Di ba yung payong? Putik ito, hindi lang payong to, men. Grabe, naka-aircon ng sasakyan. Paano nangyari yun? Ano to? Matindi po ito. Kasi kung susumahin mo,
para siyang daig niya pa yung SM. Daig niya pa si Ayala. Yung Ayala nga, hindi ganyan ka, lahat nasa negosyo. Yung Ayala, putik siya, solo niya yung mga property. Yung mga Ayala, ginagawa nilang mall. Diba? Mga BGC, makikita mo. Ayala na yun eh. Pero ito, ibang klase. Magkaroon ka ng 42 sports car, 70 SUV, doon pa lang iba, primera klaseng magnanakaw ka na noon. Sa pan. Ibang klase to. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin
lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin